Magandang araw, ako nga pala si Cheska G. Pulicates mula sa Grade 10 St. Mateo the Evangelist. Ang aking tatalakay ngayon ay tungkol sa deforestation. Sa simpleng term, ang deforestation ay tumutukoy sa paggupit at pag-clear ng takip ng kagubatan o mga plantasyon ng puno para sa agrikultura, pang-industriya o urban na paggamit. Kasama rito ang permanenteng pagwawakas ng takip ng kagubatan upang maging angkop ang lupa para sa mga layuning pangtirahan, pangkomersyo o pang-industriya. Sa nagdaang siglo, ang takip ng kagubatan sa buong mundo ay may malaking kompreso na may birding takip na bumagsak ng isang all-time low na halos 30%. Ayon sa Organisasyon ng Pagkain at Agrikultura ng United Nations, tinatayang 18 milyong ektarya na kagubatan ang nawala ng bawat taon. Ang kagubatan ay maaari ding makita bilang pagtanggal ng mga kagubatan na hahantong sa iba't ibang mga imbalances kapwa ecologically at kapaligiran. Ang nag-aalala sa deforestation ay ang agaran at pangmatagalang mga epekto na dapat mangyari kung magpatuloy ito sa kasalukuyang rate. Ang ilang mga pagtatansya ay nagsasaad na mga rainforest sa buong mundo ay mawawala kung ang deforestation ay magpapatuloy sa kasalukuyang rate. Kaya ano ang mga pangunahing sanhi ng deforestation? Ano kaya? Tulad ng nabanggit kanina, ang pangkalahatang ideya, ang mga aktibidad sa agrikultura ay isa sa mga mahalagang salik na nakapekto sa pagkalbo ng ating kagubatan. Ayon sa pananaliksik, ang agrikultura ay nagdudulot ng halos 80% ng pagkalbo ng kagubatan. Example ang pagsasaka. Ang livestock ay pinaniwalaan na responsable para sa humihigit kumulang 14% ng global deforestation. Ang mga magsasaka ay madalas na nalilinaw ang lupa sa pamamagitan ng pagpuputol ng mga puno at pagsunog sa kanila upang mapalago ang mga hayop at pagkain. Patuloy silang gumagamit ng pag-aari hanggang sa lupa ay tuluyang mapinsala at ulitin ang pare-parehong proseso sa pagbagong kakahuyan. Ikalawa, ang illegal na pagtutroso. Maliban doon, papel, matchstick, muebles, ang mga industriya na batay sa kahoy na nangangailangan din ng isang makabuluhang supply ng kahoy. Ginagamit ang kahoy pare-parehong direkta at hindi direkta bilang gasolina. Sumakatuwid, ang mga puno ay pinuputol upang matugunan ng pangangailangan para sa mga supply. Ang kahoy na pagantong at uling ay mga halimbawa ng kahoy na ginagamit bilang gasolina. Ang ilan sa mga industriya na ito ay umunlad sa illegal na pagtutroso at pagpuputol ng mga puno. Ikalawa ay ang desertification ng lupa. Ang ilan sa iba pang mga kadahilanan na humahantong sa pagkalbo ng kagubatan ay bahagyang natural din sa bahagyang anthropogenic. Tulad ng disyerto ng lupa, nabuo ito sa dahil pang-aabuso sa lupa at hindi pang-angkop sa paglaki ng mga puno. Maraming mga industriya ang petrochemical na naglalabas sa kanilang basura sa mga ilog, na sanhi ng pagguho ng lupa at ginagawang hindi angkop para sa lumalagong halaman at puno. Ang pagmina ng langis at carbon ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng lupa sa kagubatan. Maliban dito, dapat itayo ang mga kalsada at highway upang bigyan ng puwang ang mga truck at iba pang kagamitan. Ang basura mula sa pagmimina ay nagdudumi sa kapaligiran at nakapekto sa kalapit ng mga species.